po mga kakuya, ito yung lingkod Jonathan TV Vlogs. Ito ang ating bagong episode, Radio Katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko. Ang topic natin for today ay ang pamaraang Pilipino-Kristiyano. Napakaganda itong katisismo na ito, napakahalaga nito bilang guide sa ating mananampalataya bilang mga Pilipinong Katoliko po, no? So ang ating topic ang pamaraang Pilipinong Kristiyano. Ito po ang ating mababasa po mga kakuya. Ngunit ang pagtanggap kay Hesukristo na tumutugon sa pangunahing katangiang Pilipino, ito ay lumilitaw sa kasaysayan at nagpapatuloy sa isang karaniwang pamaraang na makapilipino. Ang pangunahing katangian ng simbahan sa Pilipinas ay ang pagiging Pueblo Amante de Maria, isang sambayan ng nagmamahal kay Maria. Bago pa man dumating ang mga Kastilang misyonero, mayroon ng isang maliit at itim na imahin ng mahal na birhen na kilala lamang na galing sa karagatan. Ang pinararangalan sa dalampasigan ng Manila Bay noon. Doon nagsimula ang debosyon sa Nuestra Señora de Goya, ang mahal na birheng gabay ng daan, ang natitirang pinakamatandang imahin ni Maria sa Pilipinas. Tingnan ang PCP Dasikan 153. Ang karaniwang makapilipinong paraan ng paglapit kay Kristo sumakatwid ay kasama ni Maria, at sa pamagitan ni Maria, ang debosyon kay Maria ay laging may matalik na kaugnayan kay Kristo. Ang dalawang pangunahing misteryo ng ating pananampalataya kay Kristo, ang misteryo ng pagkatawang tao na ipinagdiriwang tuwing Pasko at ang pagliligtas na ipinagdiriwang tuwing mahal na araw. Semana Santa ay may malalim na tatak ng pangangaral kay Maria. Malinaw na makikita ito sa simbang gabi, Misa de Gallo de Aguinaldo, at sa panunuluyan sa panahon ng Pasko at sa salubong sa umaga ng Pasko ng muling pagkabuhay. Tila bahagi ng mga ating kalikasan bilang mga Pilipino ang debosyon at panalangin kay Maria. Malaki ang bahagi ni Maria sa bawat isa sa 5 katangiang Pilipino na naghahatid sa atin kay Kristo. Ang mga altar na matatagpuan sa maraming tahanang Pilipino ay nagpapatunay ng pagtanggap natin kay Maria bilang ina ni Jesus at espiritual na ina. Sa makatwid, siya ay nasa sentro ng ating pagpapahalaga sa pamilya. Bilang mahiligin sa pagdiriwang at salo-salo, ang buwan ng Mayo na tinatawag na buwan ni Maria ay kilala sa mga pista para sa kanyang karangalan at mga paglalakbay sa kanyang mga dambana. Sa ating pagdurusa sa buhay, inikilala natin si Maria bilang Mater Dolorosa, ang nagdalamhating ina na ang laging saklolo. Habag at pagmamahal ay ating hinihingi sa pamagitan ng mga kalat na nobina at iba pang debosyon. Dahil magpapahalaga tayo sa mga bayani, itinuturing natin si Maria bilang reyna natin, ang mapagmahal na ina ni Kristong ating hari. Gayon din naman, siya ang dalagang nagtatalaga ng buhay. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi, na 3 ulit na binanggit sa orasyon Angelos, at panghuli bilang mga Pilipinong mapaniwala sa Espiritu, pinarangalan natin si Maria bilang babaeng nililiman ng Espiritu Santo.
upang ang isinilang niya matatawag na anak ng Diyos. Tingnan ang Lucas 1:35. Ang maraming gruto ng Lourdes sa iba't ibang panig ng bansa ay nagpapatuloy lamang na tayong mga Pilipino ay madaling maaakit sa kanyang maraming pagpapakita. Malaki ang naitulong ng debosyon kay Maria, ang Mahal na Birhen, sa mga karaniwang Pilipino upang manatili silang mga Katoliko. Ang malalim na debosyon nila sa Ina ng Diyos ay naging matinding lakas nila sa pagpananatili ng kanilang buhay mananampalataya. Ang Mahal na Birhen noon at ngayon, si Maria, ay nanatiling maalab na inspirasyon na nagbibigay lakas sa pagdadala ng higit na malalim na pagpapahayag ng Ebanghelyo sa ating masang Pilipino. Ang pangpananggalang sa pagpanatili ng ating Katolikong pananampalataya at ang saligan ng mas malalim at ganap na pagpahayag ng Ebanghelyo. Ang Mahal na Birhen, page 73. Ang Pilipinong Katoliko. Mula sa makamaryang paraang ito ng pag-unawa sa pagkaugnay ng 5 katangiang Pilipino at ng mga pangunahing katangian na Jesucristo, makagawa tayo ng pagpahapyaw na paglalarawan sa Pilipinong Katoliko. Una, sa lahat tayo ay mga Pilipinong mapagpahalaga sa pamilya na madaling makipag-usap sa Diyos Ama sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang malalim na katotohanan ng ating sariling pagkakilanlan ay nakikita sa debosyon natin sa Santo Niño at sa Mahal na Birhen. Ikalawa, nakatagpo tayo ng kahulugan sa ating buhay at natututo tayong humarap sa pagkagutom at paghihikahos na nasa ating paligid sa pakipagtagpo kay Jesus bilang Eucharistia sa ating parokyang sambayanan. Sa paligid ng habag ng Panginoon, tayong mga Pilipinong Katoliko ay nagtitipon sa panalangin upang magbahagi ng ating panahon, lakas at maging ng ating buhay para sa paglilingkod sa mga kapatid nating nangangailangan at para sa pagbubuo ng mga tunay na Kristiyanong pamayanan ng katarungan, pag-ibig at pagpapagaling. Ang ikatlo, dahil nakatagpo na natin si Kristo bilang nagdurusang lingkod sa kanyang pagpapakasakit, pasyon, maaari tayong manalangin tungkol sa kasalanan at kapatawaran, tungkol sa karunungan at pagkakasundo, tungkol sa pagdurusa at pagpapakasakit ng ating kababayang Pilipino ngayon. May lakas tayong maghandog ng sarili kasama ni Jesus bilang tinapay na hinati para sa daigdig. Dahil naniwala tayo, taglay ang matibay na pag-asa na ang ipinakong Kristo ay nabuhay naman muli at nagtagumpay laban sa kasalanan, sa kamatayan at sa daigdig. Ang ikaapat, dahil tayo ay madaling hutukin tulad ng kawayan, madaling makibagay sa ihip ng hangin. At matibay tulad ng nara, inilalaan nating mga Pilipinong Katoliko ang ating sarili kay Kristo, ang bayaning hari natin bilang pasasalamat sa kaloob ng pananampalataya. At sa ating pagiging Pilipino, panghuli, ang pananaw natin sa daigdig bilang mga Pilipinong Katoliko ay unting-unting pinagbagong anyo ng Espiritu ni Kristo sa daigdig na kumikilos sa ating simbahang pamayanan. Sa loob-looban ng diwang Pilipino ay naroon ang pag-asam sa kaayusan para sa katahimikan mula sa malaking kaguluhan,
isang pag-asam para sa buhay na ipinagkaloob ng panlikhang Espiritu ni Jesus. Isang kaloob, isa ring hamon. Tingnan ang PCP Dasikan 257 sa pamagitan ng mga pagkipagtagpo natin kay Kristo sa mga sakramento. Naranasan natin ang kapangyarihan ng kanyang Espiritong nagpapagaling at nagbibigay lakas sa Espiritu ni Kristo. Sa tulong ng inspirasyon dulot ng Mahal na Birhen, si Maria ating ina, ang pagpapatutuo nating mga Pilipinong Katoliko kay Jesus ay pinatutunayan ng paglilingkod natin sa ating mga kapatid at ng matyaga nating panalangin para sa minamahal nating mga yumao. Sino kung gayon ang mga Pilipinong Katoliko? Tayo ang pamayanang nakaranas sa iba't ibang paraan na ang ating pakikinlanlan bilang Pilipino, kabuluhan, pagdurusa, pananagutan at pananaw sa daigdig ay kaugnay lahat kay Jesucristo. Tulad ng isang diamanting may libu-libong tapyas na kagawa ni Kristong ibunyag sa bawat tao at bansa ang sarili nilang kaisahan at katotohanan at kahalagahan. Sa makatuwid, tayong mga Pilipinong Katoliko ay pamayanan sa pagiging mga binyagan sa pagkaalagad ni Kristo ay nakatuklas sa ating pagkakakilanlan bilang mga ampong anak ng ating Ama at bilang mga kaanib ng katawan ni Kristo, ang simbahan na pinag-alab ni Mariang ina natin. Sa paghati-hati ng tinapay sa habag ng Panginoon ay nakatagpo ng kahulugan sa pakipagbahagi natin sa kapatiran ng simbahan. Sa isa't isa at ang Kristong Pari at Eucharistia natin. Sa pakipagtagpo natin kay Kristong ipinako ay ipinalakas sa gitna ng mga pagdurusa at kahirapan sa buhay at tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa bisa ng kanyang mga sakramento. Nagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon nating muling nabuhay at sa kanyang misyon sa pamagitan ng kaloob ng pananampalataya na ipinagdiriwang ng may malaking pag-asa sa mga sakramento at isinabuhay sa pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Binubuo ng ating pananaw sa daigdig sa patnubay ng Espiritu ni Kristong muling nabuhay. Naranasan sa sambayanang Kristiyano ang simbahan at siyang nagpapasigla sa atin sa ating paglalakbay ng buhay kay Kristo. Hayagang nagsabuhay sa buhay Kristiyano ito ayon sa mga pangyarihan at maalab na presensya ni Mariang ina at huwaran natin. Ang doktrinang ito tungkol sa pagkakilanlan, kabuluhan, pagdurusa, pananagutan at pananaw sa daigdig ng mga Pilipinong Katoliko ay isinabuhay ayon sa Kristiyanong batayan ng pamumuhay. Lalo na ang pangunahing utos ng pag-ibig ni Kristo. Tayong mga Pilipino ay likas na pagpahalaga sa tao. Inuuna natin ang mga personal na damdamin at pakipagkapwa-tao ng higit pa sa maumiiral na batas o anumang tungkulin. Ang likas na pagkakataong ito ang labis na napagpahalaga natin sa pamilya, kamag-anak, kaibigan o barkada, ay patuloy na dinadalisay ng mensahe at Espiritu ni Kristo. Itinuturo ng Kristiyanong panlipunang batayan sa pamumuhay na lampasan natin ang ganitong maliit na pangkat para sa kapakanan at kabutihan ng higit na malaking pamayanan. Higit na kapansin-pansin ang ating pagkagiliw sa pagdiriwang. Ang ating pagkakakilanlang Kristiyano bilang mga Pilipino ay likas na kaugnay ng Kristiyanong pansamba. Sa pagdiriwang natin ng Pasko, mahal na araw,
mga pista at mga kapistahan ni Maria. Bawat isa ay natatanging paraang Pilipino. Muli, ang Espiritu ni Kristo ay kumikilos mula sa loob upang dalisayin ang maalab na kabanalang dulot ng mga debosyon ng mga Pilipinong Katoliko mula sa lahat ng pamamanhiing kaugalian o pagpapagaling na gumagamit ng mahika. Malaki ang naitulong ng tunay na Kristanong panalaging pinag-alab ng Espiritu upang gabayan ang ganitong mga payak na pagpahayag ng nadaramang pag-ibig sa Ama. Sa pamagitan ni Kristo, may natatanging kahalagahan ang mga nakaugaliang debosyon Pilipino kay Maria na umaayon sa at nagpapahayag ng malalim na hangarin ng Pilipinong Katoliko. So dito na po nagtatapos ang ating Radio Katolikong Katesismo para sa Pilipinong Katoliko. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat, mga Katoliko. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key.